Isang lumang board game na nagbibigay saya sa mga bata o isang bitag na nilikha para kainin ang kaluluwa ng sino mang maglaro nito. Bakit tila may sariling isip ang Jumanji? At totoo nga bang galing ito sa isang sinaunang ritual na hindi dapat ginulo? Sa video na to, ilalahad natin ang isang madilim na teorya. Ang Jumanji ay hindi lang laro. Isa itong buhay na nilalang. Ang ending ng teoryang ito, magpapatanong sa'yo kung ligtas pa ba ang paglalaro. Sa unang pelikula noong 1995, nahanap ni Alan Parrish ang Jumanji sa ilalim ng lupa. Nakabaon, nakatago, parang may gustong hindi ito muling matagpuan. Pero paano ito napunta roon? Ayon sa isang fan theory, ang Jumanji ay nilikha noong panahon ng kolonyalismo sa Africa bilang isang cursed object ng isang tribo upang pahirapan ang mga mananakop. A game for those who seek to find a way to leave their world behind. Ito raw ay hindi simpleng tagline, kundi babala. May connection ang Jumanji sa isa pang sikat na pelikula. Huwag mong iskip. Napansin mo ba kapag may naglalaro, hindi lang basta lumalabas ang hayop o kalamidad. Inaangkop ng Jumanji ang sarili nito sa takot ng manlalaro. Parang alam ng laro ang iyong kahinaan. Sa Jumanji, Welcome to the Jungle, naging video game na ito. Pero may napansin ang ilang Reddit users. Kahit iba't ibang platform ang anyo, board game man or console, pareho pa rin ang rules at parusa. Paano nito alam kung paano umangkop sa modernong panahon? Si Alan Parrish na-trap sa loob ng laro ng 26 years. Pero hindi siya ang unang biktima. Sa animated series ng Jumanji, ipinapakita na may iba pang nilalang na naipit sa loob ng game world. Mga nilalang na minsan ay tao. Ang mga hayop, mga taong matagal nang hindi nakalabas. Ang jungle, isang maze ng isip na ginagawa ng Jumanji para pahirapan ang mga player hanggang mabaliw sila. At ang pinakamatindi, walang nakalulungkot na ending. Kapag natapos ang laro, reset lahat. Pero ang trauma, nananatili. Kung sa tingin mo'y may laman ang teoryang to, i-like mo ang video at i-comment ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng Jumanji para sa'yo. At kung may kaibigan kang mahilig sa board games, i-share mo to sa kanya. Baka ito na ang huli niyang laruin. Isang TikTok video, kamakailan ang naging viral. May batang nakakita raw ng lumang board game na kumikilos mag-isa. Nang buksan may sulat, "You found me. Now we play again." Mga internet sleuths ang nagsabing hindi ito props, walang branding, walang manufacturer. Para bang totoong ancient item. At sa likod ng board game, may ukit na Latin, Ludus est demonium. The game is the demon. Kung totoo man ang lahat ng to, may ilang tanong tayong dapat pag-isipan. Saan galing ang Jumanji? Sino ang gumagawa ng mga ito? At may bago bang bersyon na hindi pa natin alam? Next video, ilalantad natin ang koneksyon ng Jumanji sa Zathura. At kung bakit baka parte lang ito ng mas malawak na multiverse ng Cursed Games. So make sure to subscribe at i-turn on ang notification bell kung gusto mong malaman ang pinakamadilim na lihim ng larong hindi mo dapat sinimulan.